magpapalit tayo ng gulong natin dito. So, ipapakita ko sa inyo yung brand ng gulong na ipapalit ko if ever na magpalit tayo ng brand. Yan, dito tayo magpapakabit ng ating gulong, kaso sarado pa. Good morning mga kabiwan moto. Ngayong araw is bali ang aking gulong ngayon ay ang Beast tire. Ayan, Beast tire plus. Ayan, Beast. Pudpud na kasi yung likod natin. And kung papansin ninyo, ayan, nagtutuklapan na yan. Ayan, nagtutuklapan na. Siyempre ayaw naman natin na matisgrasya tayo, kaya papalitan na natin ang ating gulong. Itong Beast tire na to is okay talaga to. Subok ko na yung Beast tire na yan. So titignan natin, may nakakita kasi akong ibang brand na feeling ko naman maganda rin yung mga review na nakikita ko. Bali one size up yung size ng gulong ko kasi for stable siya, para stable yung rides ko, and nag-aangkas din kasi ako minsan. So actually madalas ako nag-aangkas, so mas kailangan ko ng stable na gulong o yung mas malaking gulong. So tatanungin natin yung magkakabit mamaya kung ano ba maganda, pero baka mag-stick ako sa oversize na gulong. Susubok tayo. Yan, ang motor ko nga pala is Suzuki Shooter 2013 model. Till now, buhay pa rin siya. And this is my daily commute. Ginagamit ko pamasok araw-araw. Pag naglo-long ride tayo, ang gamit natin yung ating reader. Diyan lang lagi siya. At ito ang ating pang daily commute. Ayan. Samahan nyo ko. At tayo pupunta at magpapakabit ng gulong. And sasabihin ko sa inyo kung bakit yun ang pinili kong gulong. If in case na magpalit tayo ng gulong. Good day mga ka-B1 Moto and welcome to another vlog. For today's video is on the way na tayo sa shop kung saan tayo magpapalit ng gulong natin. So ipapakita ko sa inyo yung brand ng gulong na ipapalit ko if ever na magpalit tayo ng brand, and kung anong size and ano bang purpose. Bali ang purpose kasi ng pagpapalit natin ng gulong or size is mas prepared ko yung stable, kasi nag-aangkas ako rito, inaangkas ko yung asawa at mga anak ko, mas gusto ko yung stable, kaya magwa one up size tayo doon sa ating stock tire. Yun ang desisyon ko, pero nakadepende yun mamaya kung ano yung magiging resulta nun. And bakit nga ba ako magpapalit ng brand ng gulong? Actually mga ka-B1 Moto, wala naman akong complaints dito sa ating nakakabit na gulong. Even na medyo pudpud na siya, pero yung grip niya is napakaganda pa rin. Ito yung Beast tire, and naka one size up ako rito, so oversize din ako ng one up size. Wala naman akong complaint and wala naman akong problema, lalo na pag umuulan. Maganda talaga siya yung Beast tire na to. Twice ako nagpakabit ng Beast tire na gulong. Para sa akin maganda siya, so hindi ito sponsored. And yung kukunin nating gulong is hindi rin naman sponsored dahil wala naman nag-i-sponsor sa atin. Tayo ay bumibili ng sarili nating mga gamit sa motor o ano man, equipment, accessories, lahat yan. Kasi syempre small YouTuber lang naman tayo, small motovlogger lang naman tayo, so wala tayo mga sponsor na ganyan. Lahat ng nilalagay ko sa motor ko, lahat ng ginagamit ko, gear o ano man, lahat yan sariling pera ko yan. Assuming ako no? Pero malay natin, di ba? Ayun nga, okay sa akin ng Beast tire. Okay sa akin ng Beast tire. Pero bakit ako magpapalit? Gusto ko sumubok ng ibang brand. Kasi nabalitaan ko na maganda daw yung brand na yon. And gusto ko masubukan. Walang masama, di ba? Kung sakaling nasubukan ko at hindi naman siya maganda, di pwede naman tayo bumalik ulit next time sa Beast tire. Pero madami na kasi ako napanood na review, and maganda siya, maganda din yung mga review niya. Kaya syempre hindi naman masama sumubok, di ba? And itong Beast tire na to, grabe, subok ko to. Kahit umuulan, napakakapit niya. Kahit may kasi stable talaga siya. So siguro stable siya dahil syempre one size up tayo.
dito sa ating gulong. So yun yung ginugol ko, and kakausapin ko yung magkakabit ng gulong natin kung okay ba na mag 1-up size. Bahala na, siguro kung kapirasong fuel efficiency lang ang ating i-consider, okay lang naman. Kung medyo malakas sa gas, ito is okay naman, and mas gusto ko yung stable na motor. Yung stock size kasi ng ating gulong na kung sakaling ipapakabit, yun is good for solo riding yun. Pero kaya tayo mag-add size kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, is nag-aangkas tayo and mas stable naman. Hindi naman tayo nag-racing para sa ganun mga bagay. Pero syempre pati sa cornering, kahit may angkas ka, kung mas malaki yung gulong mo, di mas stable siya, di ba? Yun lang naman yun. Hindi naman tayo mag-oversize ng gulong for aesthetic lang, bali for safety natin yun, kaya tayo mag-oversize ng gulong. Bali yung pupuntahan natin mga Kabiwan Motos, dito rin talaga ako nagpapalit ng gulong, and mas mura sa kanila kasi umikot na rin ako dun sa mga bilihan ng mga gulong dito sa amin, dito sa Dasma. Mas mura talaga siya kung tutusin compare mo sa iba, dahil nakapokus sila sa mga gulong talaga. Yun talaga ang titinda sila ng gulong and then nagkakabit sila. And yung diferensya kasi nung price is laki ng diferensya talaga. Okay lang sana kung 100 lang hindi Bali yung bibilihin natin na gulong is mas mahal siya ng konti kaysa dun sa Beastire. Ilang beses na rin ako nagpakabit ng gulong dito sa shop na to. Maganda naman yung service nila rito. Dito lang yan malapit mga Kabiwan Moto. Halos tapat lang to ng Meralco dito sa amin sa Dasma. Dati sa Arconti ka siya nakapwesto, ngayon nandito na siya sa tapat ng Meralco. Lumipat siya kasi dati kasi itong shop na to is nasa looban, and ngayon is nasa highway na siya, tapat ng Meralco. Dito lang banda to mga Kabiwan Moto. Ito yung Meralco. Nasa na yun? Dito lang yun Malimutan ko saan na yun Alam ko dito lang yun May nahanap ko. Ayan, ito mga Kabiwan Moto, Migo Moto Tire Center. Yan, dito tayo magpapakabit ng ating gulong, kaso sarado pa. Bali yan ang papakabit natin mga Kabiwan Moto, yung Euro to grip na yan. Susubukan natin yan, try natin. Dito tayo dito sa Migo Moto Tire Center, kaso sarado pa. Yan, dito yung sa tapat ng Meralco, tabi ng New Nemer. Yan, Migo Moto Tire Center. Yan, dito tayo. Ayan, yan yung brand Euro grip ipapakabit natin mga Kabiwan Moto. Ayan mga Kabiwan Moto, tapos na tayo magpakabit ng motor. Bali, tapos na tayo magpakabit ng motor. Tapos na tayo magpakabit ng gulong. Yun pala yun. Beastire pa rin po yung pinakabit natin. Kasi as advice nung nagkakabit is hindi siya advisable para sa akin yung Euro tire. Oo, maganda siya, pero kung ipapan daily commute ko daw is hindi siya advisable. Mas maganda daw na mas pumili ako ng mas makunat, and masubukan naman daw talaga yung Beastire, and mas maganda daw talaga ang Beastire kung papang daily commute ko and kung ipapamasok ko araw-araw. So hindi sila nag-suggest na Euro tire ko dahil mas maganda nga, mas mahal. Kung sa ibang shop yun, pupush na sa akin yung Euro tire na yun, Euro grip. And talaga namang subok na natin ng Beastire. And as of now, bagal lang muna tayo dahil nasa break-in period pa yung gulong natin, medyo madulas pa siya. And yung size natin is hindi tayo nagpalit ng size natin. Ang harapan natin is 80-80 at ang likod natin is 90-80. Same size tayo, mas bago nga lang ang ating gulong. So yun, yung Migo Moto Tire Center is matagal na ako nagpapakabit dyan. Nakatatlong pakabit na yata ako sa kanila ng Beastire. Ito, pangatlong kabit na sa akin ng Beastire to. So sulit naman talaga ang Beastire, pero hindi ko po siya ini-endorse talagang by experience, kaya ako po siya pinili and binili. Tayo po kasi is once na
nasubukan natin ng isang produkto na maganda talaga, nagkakaroon tayo ng loyalty. Nagiging loyal tayo dun sa brand. Kasi hindi talaga ako napahiya dito sa Beastire na to. Umulan man o umaraw, kahit pudpud na yung aking pinapalitan na gulong, kahit pudpud na yon, talagang makapit pa rin siya. Oo, nagwiwigil na siya dahil nga pudpud na siya, pero yung kapit at performance niya napakaganda pa rin. So hindi ko sinabi sa inyo na mag Beastire kayo dahil yun yung nagamit ko o yun yung ginagamit ko. Galing na rin po ako ng Michelin, nag Michelin na rin ako, nag Metzeler ako. Sa Raider ko Metzeler ang gamit ko, pero baka palitan ko yun ng Beastire. Kasi unang-una syempre mas affordable din talaga yung Beastire, given na yon. Pero sa pagiging affordable niya, quality, performance wise, budget wise, and kung papan-daily commute nyo, kung siguro kung every weekend yung depende sa pangangailangan nyo. Sa akin kasi pang daily ko, kontento na ako satisfied na ako dito sa Beastire kasi although talagang naninimbang ako kanina dun sa Eurogrip na yon, naninimbang talaga ako dun sa Eurogrip na yon, tsaka dito sa Plus, kasi ang Beastire subok na to, matagal ko nang gamit to. Yung Eurogrip, although sinabi naman nung nagkakabit ng motor na maganda siya, maganda kung sa maganda siya, pero paano mo ba gagamitin yung gulong mo? Yun ang sinabi niya sa akin. Mas mahal siya, di hamak na mas mahal siya, maganda ang Eurogrip, sabi niya ganun sa akin. Pero kung ipapandaily ko, mas sinuggest niya sa akin yung Beastire pa rin. Talagang kumbaga sinabi niya, talagang makunat, talagang halimaw din daw halimaw ang performance ng Beastire, although totoo naman yun. Ang Eurogrip naman, kung hindi mo na may papan-daily, okay yun, kasi medyo mas mabilis nga daw siya mapudpud yung Eurogrip. Pero performance wise, the best pa rin, the best din talaga. Kumbaga yun lang yung pagkakaiba niya, na medyo mas mabilis siya mapudpud kumpara din sa Beastire. And may nakausap ako doon, shoutout kay Pops, na ang ginagamit niyang gulong din is nagpakabit din siya ng gulong, nagpalit din siya ng gulong, is Beastire pa rin yung pinili niya, and pinapan-circuit niya daw talaga din daw yun, yung gulong niya na yun. Subok na rin daw niya yun. Tsaka hindi sa pagiging bias, talagang true experience, sinasabi ko lang yung Beastire na talagang maganda siya. So, na-meet niya yung mga expectation ko, lalo na tuwing umuulan, lalo na pagbasa ang kalsada. Talagang wala talaga akong masabi. Yun lang ang masasabi ko. Pero at the end of the day, syempre kayo pa rin magde-decide. Pero binigyan ko kayo ng option, binigyan ko kayo ng idea, kung sakaling gusto niyo magpalit ng gulong, kung hindi man kayo nakabis ngayon, pwede niyo i-consider yung Beastire baka naman, di ba? Pero yun, pwede niyo i-consider, kung may naisip kayo na pag-isipan niyo muna mabuti, tingin kayo ng mga review sa YouTube, marami namang review niya sa YouTube, and doon nyo itimbangin. Gaya sa akin, naka-experience ko na talaga yung Beastire. Ako na nagsasabi sa inyo, nag-guaranteed sa inyo na hindi kayo magsisisi. Basta sa mga legit na dealer kayo o mga shop kayo kasi syempre sa ngayon di ko naman alam kung may mga peke ng Beastire, di ba? Pero doon kayo sa mga legit supplier o legit na nagkakabit talaga ng gulong para makuha nyo yung performance talaga ng gulong. Makukuha nyo yung totoong performance ng gulong at hindi kayo magsisisi. Yun lang naman yun. And hindi na rin ako gagawa ng review ng gulong na to kasi subok ko naman na talaga. So marirecommend ko naman talaga siya sa inyo. And siguro hanggang dito na lang mga ka-B1 Moto ang video natin ngayong araw, and sana nagustuhan ninyo ang ating content regarding sa ating Beastire, sa ating pagpapalit ng ating gulong. So kung nagustuhan ninyo ang aking content ngayong araw na ito, please consider to like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload tayo ng video. And always remember mga ka-B1 Moto, pray before you ride safe, God bless, B1 Moto out, bye bye.